What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bibigyang highlight, no? Itong winika ni Vice President Sara Duterte dito kay PNP Chief Marbil na isa di umano itong sinungaling. Naku naman po. Hinikayat nga no, ni Vice President Sara Duterte itong si PNP Chief Marbil na magsabi ng katotohanan sa harap ng publiko dahil nasisiraan nga naman ng pangalan at dangal ang ating Vice Presidente sa kanyang mga winiwika o pinagpipreskon, no? Kung kaya naman siguro hindi na rin maiwasan na magsalita ni VP Sara patungkol dito sa kumakalat na ngaw-ngaw ni PNP Marbil, no? Patungkol sa seguridad ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Kung kaya atin namang basahin itong sulat, no, o liham na nilabas o isinapubliko ng OVP upang malinawagan ang sambayan ng Pilipino. Wika nito sa open letter, no, ni Vice President Sara Duterte na naka-address kay PNP Chief Romel Marbil na, Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. Dahil hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit ng mahalaga kaysa sa aking proteksyon. So una pa lamang mga kababayan ay pinagpanguna na, no, na wag na sana palakihin itong issue na to. Ngunit itong si PNP Chief Marbil tila'y nag-e-enjoy di umano sa highlight o papresko niya, no? Ating ituloy mga kababayan. Subalit tila nakatatlong interview ka na, tama, na patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-sariling kwento at dahilan. Pero hindi ko na matim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya ko magtrabaho ng walang security. Wika ng ating Vice Presidente. So malinaw ng mga kababayan na talagang hina-highlight itong si Vice President Sara Duterte at hindi maiwasang isipin ng taong bayan na kaya ginagawa di umano ito para mapagtakpan itong pulboronic video di umano ni Bongbong Marcos, no? Na kaysa ituon ng sambayan ng Pilipino ang pagiging addictus benedictus di umano ni BBM, i-focus na lang dito kay Vice President Sara Duterte. Grabe namang paglilintang yan. Ating ituloy mga kababayan. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan mo na ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Butata ka ngayon, PNP chief ka pa nga naman. Pero ganyan ang inyong ginagawa. Nasaan ang dangal mo, PNP Marbil? Ating ituloy mga kababayan. Isa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division na nakailalim sa PSPG ayon sa Napolcom ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at malinaw ito na nakadokumento sa Napolcom at PNP. Ngunit bakit ganito ang ginawa nga naman ni PNP Marbil na pinakailaman ang security ng ating Vice Presidente nang walang malinaw na rason o dahilan, no? Kung kaya hindi maiwasang sabihin ng taong bayan na tila'y pagtitiktik o pag-spy ang ganilang ginagawa. Pangalawa, he said local police also argument Duterte security every time she visits provinces. Kaya nga may VPPD para walang habulan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na pulis. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Yan ang wika ng PNP Marbil, no? Pero ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, walang request di umano na nangyari. Diyos ko naman po. Sinabihan lamang sila, no, ng PSPG, ang OVP na kukunin itong mga personnel na ito at hindi na sila nakipagtalo dahil sila naman daw ang batas, no? Kasunod nito ay lumabas din itong relief order na inutos ni PNP Marbil na base sa dokumento ng PNP. Grabe naman yan. Panlilin lang nga ang ginagawa kay VP Sara, no mga kababayan. Sinabi, nag-request ang OVP na i-pull out itong 75 kapulisan.
Ang katotohanan pala, itong si PNP Marbil mismo, no, ang gumawa pala. Grabing kasinungalingan naman yan, sir. Nasaan ang dangal mo bilang PNP chief? Pang-apat, we don't see any threat against the Vice President, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request, wika pa niya. Ang rebat naman ng ating presidente hindi ba't mayroong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang itong ng paliparan ang nandoon. Kung kaya naman ang rebat ni VP Sara itong nangyari, no? Sa airport, mga kababayan, na kung saan na video leak ang pag-aalis sa ibang bansa nito para magbakasyon sana kasama ang pamilya, na halatang masyadong tinitiktikan ito, no? At malabo naman sigurong mga taga-NAIA ang nagkalat nun dahil may privacy ang mga opisyalis natin. Bukod pa rito inalam din pala, no, ng mga operatiba itong lugar na kung saan nag-stay di umano ang ating Vice Presidente, na nakakatakot isipin na baka may mangyari nga naman sa kanya o sa kanyang pamilya, lalo na kasama niya itong mga minor de edad niyang anak, na nagpasalamat na lang si VP Sara na napigilan, no, ng Homeowners Association di umano itong ginagawang pagtitiktik ng PNP dito sa pamilya di umano ng ating Vice Presidente. Grabe naman yan. Kung kaya ating ituloy ang winiwika ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personal? Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makakapagsabi kung sino ang nakarapat-dapat. Hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. The relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinapalipat sa National Capital Region o NCR na parabang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad na lang ng intimidation o mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Butata ka ngayon, PNP Marbil. Ito ay malinaw, lalo na't ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na may trust and confidence ko, na masyadong halatan targeted list ito at targeted maneuver. Wala nang iba pa. Wika ng ating... Sa tingin nyo, mga kababayan, itong ginagawa na ni PNP Marbil isang kalapastangan sa ahensya ng PNP, sapagkat kung tatanungin natin ang taong bayan, kanilang winika na nawawalang dangal itong PNP dahil sa pinaggagawa ng PNP chief mismo na si Marbil, no? At sa panghuli may pasaring ang ating Vice Presidente na asahan mo ang sulat na pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen. Katama nga naman at nanatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsabi ng totoo. Yan ang wika ng ating Vice President. Ay nako, wala talaga sikretong di nabubunyag. Sabi nga nila, nahuli lagi sa bibig, no? Ang pagsisinungaling ng isang tao. Lalo na kung ang isa nagsalita kamukha ni Vice President Sara Duterte. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat, mga kababayan. Ingat and God